Dear Amihan Stories presents Torn Between the Twin Hacienderos, written by Jasmine Jail. Binibigyan kita ng ultimato, Manuel. Kapag hindi mo pa nabayaran ang utang mo sa amin ngayong linggo, pasensya na, pero sa kulungan na magiging bagsak mo. Iyon ang narinig ni Rhea Nicole nang makauwi na siya sa bahay galing sa trabaho. Hindi pa siya nakakapag-take ng licensure exam para sa mga teachers. Kaya nagtatrabaho muna siya sa isang jewelry store na nakapwesto sa isang sikat na mall sa kanilang lugar. Si Don Joselito ang nagsalita at ang kausap nito ay ang kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina ay naroon din at nakikinig sa usapan. Hindi ba pwedeng makiusap, Don Joselito? Pangako, babayaran kita sa katapusan ng buwan na ito. Parang awa mo na. Ayoko makulong. Nagmamakaawang sabi ng kanyang ama na humawak pa sa kamay ng mayamang matanda. Hay naku, Manuel! Sawang-sawa na ako sa mga pangako mong yan. Ilang beses mo nang sinabi yan eh. Pero nakapagbigay ka ba sa amin kahit kaunti? Wala naman, di ba? Magdadalawang taon na ang utang mo sa akin na 300,000 pesos. Pumayag na nga ako na pakunti-kunti na lang ibigay mo hanggang sa makabayad ka. Pero wala naman. Sagot ni Don Joselito matapos nitong hawiin palayo ang kamay ng kanyang ama. Pangako, magbibigay na talaga ako, Don Joselito. Huwag mo lang ako ipakulong. Halos mangiyak-ngiyak pa ang kanyang ama habang nagmamakaawa. Subalit parang buo na ang desisyon ni Don Joselito na ipakulong ito kapag hindi pa nakabayad. Si Don Joselito at ang kanyang ama ay parehong lulong sa sugal, lalo na sa sabong. Madalas magsama ang mga ito sa malalaking derby event. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa ay sobrang yaman ni Don Joselito na kahit matalo pa ito ng ilang beses sa sugal ay hindi ito mawawala ng pera. Samantalang ang kanyang ama ay umaasa lang sa kinikita nito sa pamamasada ng jeep, tapos isusugal pa nito. Kaya halos wala na itong maiuwing pera sa bahay. Mabuti na lang at masipag ang kanyang ina, na halos lahat na yata ng trabaho ay pinapasok nito. Kaya nga na makatapos na siya ng kolehiyo, ay nag-apply na agad siya ng trabaho para makatulong sa kanyang ina. Pasensya na, Manuel. Kailangan ko rin ng pera na inutang mo sa akin. Kaya kung ayaw mo makulong, gumawa ka ng paraan para mabayaran yon. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Don Joselito sa kanyang ama, kaya sila naman na nagkaharap. Magandang hapon po, Don Joselito. Agad niyang bati rito. Yumuko pa siya ng bahagya bilang tanda ng pagrespeto niya rito. Ngumiti naman ito sa kanya at pagkatapos ay bahagyang ginulo ang buhok niya. Alagaan mo ang nanay mo, ha? Matapos magsalita ay naglakad na ang mayamang matanda palabas ng kanilang bahay. Mabait naman talaga si Don Joselito sa kanya at sa pamilya nila. Ang tatay lang talaga niya ang walang kwenta. Inuubos lang sa pagsusugal ang pera na kinikita nito. At ang malala pa roon ay nagkautang pa ito kay Don Joselito na umabot na ng 300,000 pesos. Nang makalabas na ang mayamang matanda ay naglakad na siya patungo sa kanyang kwarto. Nakakailang hakbang pa lang siya nang tawagin siya ng kanyang ama. Sandali, Rhea! Halika muna rito at may naisip ako. Hindi na nito hinintay pa na makasagot siya at kinuha na nito ang isa niyang kamay. Hinila siya patungo sa sala at pinaupo sa kahoy na upuan na naroon. Huwag mong sabihing pati si Rhea ay idadamay mo sa kalokohang pinasok mo, Manuel. Parang may pagbabanta na sabi ng kanyang ina, pero hindi iyon pinansin ng kanyang ama. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Rhea. Tulungan mo ko. Ayoko makulong. Pagmamakaawa ng kanyang ama na nakahawak pa sa magkabila niyang mga kamay. At ano naman ang magagawa ni Rhea, ha? Hindi nga sumasapat ang kinikita naming dalawa sa mga gastusin dito sa bahay. Ang nanay na naman niyang sumagot, samantalang siya ay napapatulala na lang at halos hindi alam kung ano ang sasabihin. Nakakaawa naman talaga ang kanyang ama. Subalit kung hindi ito mabibigyan ng leksyon ay hindi ito matututo. Sandaling natahimik ang kanyang ama. Binitawan na rin ito ang kamay niya at lumayo ng bahagya sa kanya. Hindi ko agad ito naisip. Seryosong sabi nito matapos itong humarap muli sa kanya. Naniniwala ko na makakatulong ito sa problemang kinakaharap natin, anak. Kaya tulungan mo ko.
Pagpapatuloy nito habang nakabaling sa kanyang mga mata nito na nangungusap. Problema mo lang, Itay. Idinadamay mo lang kami. Sabi niya sa kanyang sarili. Ano nga ang gagawin ni Rhea? Huwag mong sabihing ibebenta mo siya kay Don Joselito. Patuloy naman sa paghihisterikal ng kanyang ina. Hindi ko siya ibebenta kay Don Joselito. Sa puntong iyon ay hinarap na ng kanyang ama ang kanyang ina. Bagkusay, papagtrabahuhin ko siya sa hasyenda ng libre hanggang sa mabayaran na natin ang utang natin sa kanila. Pagpapaliwanag nito. Utang mo lang, Manuel! Agad na umalma ang kanyang ina at may diin ang mga salitang binitawan nito. Siya naman ay parang bigla na lang pinanghinaan dahil sa narinig. Sigurado ako na, papayag si Don Joselito. Mukhang natutuwa siya sa iyo, anak. Pagpapatuloy ng kanyang ama, na sa kanya pa rin nakabaling ang tingin at hindi na naman pinansin ang sinabi ng kanyang ina. So, ibibenta mo nga si Rhea kay Don Joselito? Patuloy naman sa pag-alma ang kanyang ina. Ikaw na lang ang pag-asa, Rhea. Ikaw na lang makakatulong sa akin. Iyon na naman ang nakikiusap na tinig at mga mata ng kanyang ama. Hahayaan mo bang makulong ang iyong ama? Paano na tayo pag nakulong ako? Sino nang bubuhay at poprotekta sa pamilya natin? Pagpapatuloy nito. As if namang ikaw ang bumubuhay sa amin. Iyon ang mga katagang gusto sana niyang sabihin sa ama, subalit sinarili na lang niya. Pasensya na po, Tay. May mga pangarap din po ako sa buhay. Ayokong mastak sa hasyenda at magtrabaho roon ng walang bayad. Iyon ang isinagot niya sa kanyang ama, habang unti-unting nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dali-dali na siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto. Nang makapasok na siya sa loob, ay doon na tuluyang bumuhos sa mga luha mula sa kanyang mga mata, hanggang sa mapahagulhol na siya. Kinaumagahan, papasok na sana siya sa trabaho, nang mayroong biglang dumating at agad na inanyayahan ng kanyang ama na maupo sa sala. Si Don Joselito iyon, kaya natigilan siya at napaisip kung ano ang pakay ng mayamang matanda sa pagpunta nito sa bahay nila. Magandang umaga, Rhea. Agad na batis sa kanya ni Don Joselito nang mapadako ang tingin nito sa kanya. Magandang umaga po, Don Joselito. Agad naman siyang bumawi ng pagbati rito. Papasok ka ba sa trabaho mo? Akala ko ba? Hindi na tinapos si Don Joselito ang sinasabi nito at bumaling na lang ulit ito ng tingin sa kanyang ama. Tila ba nag-usap ang mga mata ng mga ito? At pagkatapos ay lumapit sa kanyang ama at pabulong na nagsalita. Pumasok ka na muna sa kwarto mo, Rhea. At may pag-uusapan lang kami ni Don Joselito. Hindi pa man siya nakakasagot ay hinawakan na nito ang kamay niya. Hinila siya nito palayo sa sala at dinala sa kusina. Dito ka lang muna, ha? Mahinang sabi nito sa kanya at pagkatapos ay dali-dali na itong bumalik sa sala at muling hinarap si Don Joselito. Hindi naman siya mapakali sa kusina, kaya palihim pa rin siyang nakinig sa usapan ng mga ito. Akala ko ba nakapag-usap na kayong pamilya at nagkasundo na? Narinig niyang pagkumpronta ni Don Joselito sa kanyang ama. Lumalabas na parang hindi sang-ayon ng anak mo, ah. Magsabi ka ng totoo sa akin, Manuel. Ikaw ba'y pinipilit lamang si Rhea na maglingkod sa akin ng walang sweldo? Gusto mo lang bang gamitin ng anak mo para makabayad ka sa akin? Pagpapatuloy ng matandang hasyendero. Halos hindi makasagot ang kanyang ama. Mukhang nahuli ito ng matanda at hindi na nito magawa pang magkaila. Pasensya na, Don Joselito. Uwi ka nito. Di ba sinabi ko sa'yo na kung pipilitin mo rin lang naman si Rhea, wag na lang. Papayag ako na magtrabaho siya sa hasyenda bilang kabayaran sa mga utang mo. Pero dapat bukal sa loob niya. Walang sapilitan. Pagpapatuloy ni Don Joselito. Habang maingat na nakikinig sa usapan ng dalawa, ay nagulat na lang siya nang may biglang humawak sa balikat niya. Agad niya iyong nilingon at ang ina niya ang tumambad sa kanya. Sino bang sinisilip mo riyan? At bakit hindi ka pa umaalis? Di ba kanina ka pa nagpaalam sa akin? Sunod-sunod na tanong nito matapos magsalubong ang kanilang tingin. Hindi na rin ito hinintay na makasagot siya at sumilip na rin ito sa sala. Napakatigas talaga ng ulo ng ama mong yan.
Talagang ipinipilit ang gusto niya na pagtrabahuhin ka sa asyenda na walang sweldo. At pinapunta pa talaga niya si Don Joselito rito. Asik ng kanyang ina. Akmang lalabas ito para kumprontahin ang kanyang ama, pero agad niya itong pinigilan. At kasabay ng pagpigil niyang iyon sa ina, ay ang pagpasok sa bahay nila ng isang pamilyar na lalaki. Matagal pa ba yan, Dad? Si Marco Anyunuevo iyon, anak ni Don Joselito. May pupuntahan pa kasi ako. Dagdag pa nito na parang naiinis na. Marahil ay dahil sa pagkainip na nararamdaman nito. Hindi niya naiwasang mapatitig sa lalaki habang sinasariwa ang mga panahon na sobra niya itong hinahangaan at lihim na nagugustuhan. Nasa kolehiyo pa lang siya at nag-aaral ng kursong edukasyon nang unang mag-cruise ang landas nila. Samantalang ang lalaki ay kursong business management naman ang inaaral sa pareho ring universidad. Nagsimula siyang humanga rito nang isang araw ay ipinagtanggol siya nito sa mga lalaking nambasto sa kanya. Subalit pagkatapos ng insidenteng iyon, ay pagsusuplado at kasamaang ugali na ang ipinakita nito sa kanya. Bumalik lang siya sa realidad at natigilan nang mapatingin sa dako niya ang lalaki. Kasabay ng muli nitong pagsasalita. Huwag niyo na po kasing pilitin kung ayaw namang sumama sa atin. Parang may pagkainis pa rin na sabi nito habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas na ulit. Napatingin naman sa dako niya ang kanyang ama at si Don Joselito. Pasensya na po talaga, Don Joselito. Baling ng kanyang ama sa mayamang matanda. Hindi pa man ito tapos magsalita ay sumabat na agad si Don Joselito. Bueno, Manuel, tutuloy na kami at mukhang nagmamadali ang aking anak. Mag-isip ka na lang ng ibang paraan para makabayad sa akin. Huwag yung susubukan mo pang pilitin ang anak mong dalaga na magtrabaho sa asyenda. Seryosong wika ni Don Joselito at pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanyang ama. Magsisimula na sana itong maglakad patungo sa pintuan nang magsalita siya kaya napatigil ito. Sandali lang po, Don Joselito. Medyo nahihiya pang sabi niya, kasabay ng paghakbang niya patungo sa sala. Medyo nagulat pa ang mayamang matanda sa biglaan niyang pagtawag dito. Maging ang kanyang ama at ina ay ganoon din ang naging reaksyon. Ano po ang magiging trabaho ko sa asyenda? Pagpapatuloy niya habang nakatingin sa matanda. Napangiti ng bahagya si Don Joselito, bagamat halata sa ekspresyon nito na hindi nito inaasahan ang mga narinig mula sa kanya. Bigla namang gumuhit ang masayang ekspresyon sa mukha ng kanyang ama, samantalang ang kanyang ina ay nagulat at nag-aalalang lumapit sa kanya. Anak! Saad ng kanyang ina, kasabay ng paghawak nito sa braso niya. Okay lang po, inay. Mas maigi na nga po siguro to. Baka sa ganitong paraan ay magsimula nang maging responsable si Itay. Mahinang sagot niya rito at pagkatapos ay muli siyang bumaling ng tingin kay Don Joselito. Huwag ka mag-alala, Rhea. Hindi naman kita bibigyan ng mahirap at mabigat na trabaho. Since nagsisimula pa lang si Marco na magtrabaho sa asyenda bilang general manager, gusto kong ikaw ang maging assistant niya. Tutulungan mo siya at susundin ang lahat ng iutos niya. Pagpapaliwanag ng mayamang matanda sa kanya. Pero tungkol lang sa trabaho ang susundin mo, ha? Huwag mo siyang pansinin kung personal na bagay na ang inuutos sa'yo. Agad nitong pahabol. Hindi pa ba tapos, Dad? Narinig nila ang pagsigaw ni Marco mula sa labas, kaya nagmamadali nang nagpaalam si Don Joselito sa kanila. Ipasusundo na lang kita kay Marco mamaya. Pahabol nito sa kanya bago ito tuluyang lumabas mula sa kanilang bahay. Sigurado ka ba riyan sa desisyon mo, anak? Agad na lumapit sa kanya ang ina at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Puno rin ng pag-aalala ang boses nito. Okay lang po, inay. Sasamantalahin ko na rin lang ang pagkakataong ito para makakuha pa ng maraming experience na maaari kong magamit sa hinaharap. Tugon niya sa kanyang ina habang nakangiti ng bahagya. Bagamat pilit lang ang mga ngiting iyon. Pagkuway bumaling naman ang kanyang ina sa kanyang ama at tiningnan na masama ang huli. Nakikita mo ba ang ginagawa mo sa anak mo, Manuel? Unti-unti mo sinisira ang buhay niya. Bulyaw nito sa kanyang ama. Lalapit pa sana ito pero pinigilan niya ito. Tama na po yan, inay. Wala na rin naman tayong magagawa. Nangyari na eh.
Mahinahong sabi niya sa kanyang ina. Pasensya ka na talaga, anak. Ang ama naman niya ang nagsalita habang nakatingin sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tila ba nakikita niya talaga rito ang pagsisisi. Basta humangako ka na magiging responsable ka ng ama at asawa. Yun lang po ang hihilingin ko sa'yo, kapalit ng pag-aayos ko ng problemang pinasok mo. Sinadya niyang tigasan ang boses para iparamdam sa kanyang ama ang pagiging seryoso nito. Pagkatapos ng usapan nilang iyon, ay nagbihis na ulit siya at hinanda na ang mga gamit na dadalhin sa asyenda ni Don Joselito. Hapon na nang bumalik si Marco para sunduin siya, kaya nakapagpaalam pa siya ng maayos sa kanyang ina at nakapagbilin dito. Habang nasa loob ng kotse ng lalaki, ay hindi niya maiwasang matense. Iyon ang simula ng muli nilang pagsasama. Medyo matagal na rin ang panahon na lumipas. Subalit halos walang nagbago sa lalaki. Suplado pa rin ito at napakalamig ng ekspresyon. Ni hindi ito nagsalita hanggang sa makarating na sila ng hasyenda. Ibinuka lang nito ang bibig nang makababa na sila mula sa kotse. Ibaba mo yung nasa likod ng sasakyan at dadalhin yan sa coffee shop sa bayan. Utos nito sa kanya sa matigas at maotoridad na boses. Hindi siya sumagot at napanguso lang nang tumalikod na ito sa kanya. Susundin na sana niya ang inuutos nito nang tumambad sa kanya ang dalawang malalaking sako na hindi niya sigurado kung ano ang laman. Ano to? Napatanong pa siya nang mapagtanto niya na hindi naman niya kayang buhatin ang mga iyon ng siya lang. Hindi mo ba talaga alam na isang sakong asukal at isang sakong kape yan? O talagang mangmangka lang? May pagkadismayang sagot nito sa kanya. Ang totoo ay may halong panlalait ang mga sinabing iyon ng lalaki. Gayunpaman ay hindi niya na iyon dinamdam. Sanay na kasi siya sa ugali nito at parang mas nangingibabaw pa rin sa puso niya ang nararamdaman niyang lihim na pagtingin dito. Pero, susubukan sana niyang mga tuwiran, subalit tinalikuran na siya nito at nagsimula ng maglakad papasok sa mansyon. Napangiwi na lang siya habang tinatansya kung kakayanin ba talaga niyang ibaba ang isang sakong asukal at isang sakong kape. Kakayanin na lang. Wika niya na lang sa sarili at saka huminga ng malalim. Pagkatapos ay sinimula na niya ang unang trabaho na ibinigay sa kanya ni Marco. Kaya lang ay sobrang bigat talaga ng asukal at kape, kaya nahirapan siya ng bonggang-bongga. Ilang minuto na ang nakalipas, pero halos hindi pa niya magalaw ang mga iyon. Hanggang sa makita niyang dumaan si Marco roon at napatingin ito sa kanya. Nakasuot na ito ng pambahay, kaya naisip niya na baka tutulungan na siya nito. Tiningnan niya ito na parang nagpapaawa, subalit parang wala man lang epekto dahil kalaunan ay dumiretso rin ito sa paglalakad. Ang sama talaga ng ugali ng lalaking yun, ni hindi man lang naawa sa akin. Himutok niya na sarili lang naman ang kausap. Magpapatuloy na sana siya sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang boses ni Don Joselito. Oh, Rhea! Bakit ikaw nagbubuhat niyan? Hindi mo gawain yan. May mga trabahador na lalaki rito sa hasyenda. Sila ang tawagin mo para magbuhat niyan. Parang may pagsisermo na sabi ni Don Joselito na nasa likod na pala niya. Kasi po. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang magsalita ng muli ang matanda. Alam ko na yan. Si Marco ang nag-utos sa'yo. Sa tono ng pananalita ng matanda, ay parang siguradong sigurado ito sa sinabi. At hindi nga ito nagkakamali. Tumpak na tumpak ang sinabi nito. Ang lalaki talagang yon. Obvious naman na hindi mo kaya yan. Sa'yo pa talaga iniutos. Hayaan mo, at makakatanggap na naman sa akin yun ng sermon. Dagdag pa nito. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Ilang sandali lang nang makaalis ang matanda, ay siya namang pagdating ng lalaking walang konsensyang nag-utos sa kanya na magbuhat ng mabigat na bagay. Ako na riyan. Pagkasabi niyon ay agad na binuhat ng lalaki ang isang sakong asukal at ibinaba ng sasakyan. Pagkatapos ay isinunod naman ito ang isang sakong kape. Wala mo lang ka-effort na ginawa iyon ng lalaki. Sa laki ba naman ng mga bisig at lapad ng dibdib nito, ay maning-manilang iyon para rito. Napakadali lang naman pala para sa kanya. Inuutos pa sa akin. Pabulong na sabi niya sa kanyang sarili. May sinasabi ka? Natigilan siya nang marinig na magsalita ang lalaki. Wala po.
Wala naman akong sinasabi. Sagot niya, pero iniiwasan niyang mapatingin sa mga mata nito. Pumasok ka na sa loob, at ako na magpapadeliver nito sa coffee shop. Utos nito sa kanya, pero nagtaka siya dahil parang may kakaiba. Parang hindi ito ang Marco na kung makautos sa kanya, ay akala yata na siya si Wonder Woman na sobrang lakas. Ngayon ay nag-uutos nga ito, pero sa mahinahong paraan. At mukhang maaliwalas na rin ang ekspresyon nito ngayon. Hindi kagaya kanina nang nasa loob pa sila ng kotse. Nadaig pa nito ang yelo sa sobrang cold. Sige na, pumasok ka na sa loob para makapagmeryenda ka na rin. Sabi pa ng lalaki. Takang-taka pa rin siya habang nakatitig dito. Nauntog ba sa pader ang lalaking to? At nakalimutan na niyang suplado siya at masama ang ugali? Bulong niya sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba? Natigilan na naman siya nang marinig ang lalaki. Wala. Agad niyang sagot. Papasok na ako sa loob. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya papasok sa mansyon. Oh, Rhea, nandito ka na pala. Nakangiting salubong sa kanya ni Doña Teresita, ang butihing may bahay ni Don Joselito. Ito ang pinakapaborito niya sa lahat ng naninirahan sa hasyenda. Sobrang bait kasi nito, parang ang nanay niya. Ipasok mo na muna ang mga gamit mo sa magiging kwarto mo. Sasamahan ka ni Yoli roon. Pagkatapos, bumalik ka rito para makapagmeryenda ka. Pagpapatuloy nito. Sinunod naman niya ang sinabi ng matandang babae at bumalik din agad sa kinaroroonan nito. Huwag mong isipin na aalipinin ka namin dito ha. Ituring mo rin na tahanan mo itong hasyenda. Pumayag lang naman si Joselito sa kondisyon na pagtrabahuhin ka rito sa hasyenda ng walang bayad para kahit papaano ay makapag-isip-isip ang tatay mo at magtanda na sa susunod. Pero sa totoo lang, kahit hindi ka magtrabaho rito, wala namang problema sa amin. Pagpapaalala ng matandang babae habang nagmemeryenda siya at ito naman ay umiinom ng purong kape. Wala nga problema sa inyo, pero sa anak niyo ay mukhang matinding pang-aapi naman ang aabutin ko. Pabulong niyang sabi, pero sinigurado niya na hindi makakarating sa pandinig na matanda. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Okay ka lang ba, iha? May pag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi pa man siya nakakasagot, ay lumapit na sa kanila ang lalaking laman ng isip niya at agad itong umupo sa tabi ng Donya. Naipa-deliver mo na ba yung kape at asukal sa coffee shop? Tanong na matanda sa anak nito na may lambing sa tinig. Yes, ma'am. Agad na sagot ng lalaki, kasabay ng pagngiti nito. Pagkatapos ay nagtimpla ito ng sariling kape. Hindi ka ba nagkakape? Baling ng lalaki sa kanya. Umiling lang siya bilang sagot. Nagtataka na talaga siya at nahihiwagaan sa lalaking ito. Parang biglaan ang pagbabago nito. Hindi kaya may lihim din itong pagtingin sa kanya? At sisimulan na nito na iparamdam iyon sa kanya? Sa isipan pa lang na iyon ay sobrang kinikilig na siya. Kaya naman napangiti siya ng bahagya. Kailangan mo itong itry. Ang kapeng ito ay isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng hasyenda. At alam mo ba na lahat ng nandito ay nagtitimpla at umiinom nito? Napatitig siya rito habang nagsasalita ito. May nagbago rin sa pananalita nito. Hindi gaya ng dati na may pagkasarkastiko lagi. Ngayon ay parang napaka-friendly nito. Gusto mo ba? Ipagtimpla kita. Alok pa nito sa kanya na lalong nagpatindi sa kilig na nararamdaman niya. Isang malambing na salita pa mula rito ay hihimatayin na talaga siya. Ikaw nang bahala sa kanya anak ha? Aalis kasi kami na daddy mo. Si Doña Teresita ang nagsalita kaya kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkuway bumaling ito sa kanya at ngumiti naman siya rito bilang pagpapaalam. Kasabay niyon ay ang pasimple niyang paghawak sa dibdib para damhin ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Nang makaalis na ang Donya ay bumaling na ulit siya ng tingin sa lalaki. Hindi niya napansin kanina na ipinagtitimpla na pala siya nito ng kape. It is highly recommended na matikman mo talaga ang kape namin para malaman mo kung gaano ito kasarap. Nakangiti pang sabi ng lalaki habang nagsasali ng coffee powder sa baso. Aabuti na sana nito ang garapon na may laman ng asukal nang bigla niya iyong dakmain. Ako na ang magtitim... Natigilan siya at hindi na natapos ang sasabihin
nang hindi sinasadyang magdikit ang kanilang mga kamay. Maging ang lalaki ay natigilan din at halos hindi na nakagalaw. Nagsalubong pa ang kanilang mga mata at nagkatitigan. Para bang bigla na lang tumigil ang mundo ng mga sandaling iyon. Hindi niya maialis ang pagkatitig dito habang napapaisip na dream come true na nga ba para sa kanya. Simula na ba iyon ang pagbabago ng lalaki? At magbubukas na ang pintuan para sa posibilidad na magkaroon sila ng magandang relasyon? Umiwas lang sila ng tingin sa isa't isa at dali-daling binawi ang mga kamay nang may narinig silang nagsalita. Hoy, babae! Bakit nandito ka pa? Hindi pa nga tapos ang trabaho mo, nakikipaglandian ka na sa kapatid ko. Matigas at maotoridad ang boses ng lalaki na sa tingin niya ay papalapit na sa kinaroroonan nila. Kapatid? Puno ng pagtatakang sambit niya. Nilingon niya ang may-ari ng boses na iyon at nagulat na lang siya kasabay ng pagtaas ng mga balahibo niya nang mamukaan niya ito. Sino ang... Halos wala na siyang ibang masabi. Napatayo pa siya habang palipat-lipat ng tingin sa dalawang lalaki na parehong-pareho ang muka. Maging ang tindig at laki ng katawan ng mga ito ay sobrang magkahawig din. Kaya nakakalito kung sino ba sa mga ito si Marco. Kambal kami. Ang mabait na bersyon ni Marco na nasa harapan niya ang nagsalita. Ako si Sandro, at siya naman si Marco. Kilala mo naman siguro siya. Pagpapakilala nito habang nakangiti pa sa kanya. Ibang-iba talaga ito kay Marco, na ngayon ay pinanlilisikan na siya ng tingin. Ano? Tatayo ka nilang ba riyan? May timbre na naman ang pagkainis sa boses ni Marco. Marco naman, hindi mo ba nakikita na nagmemeryenda pa siya? Agad na sumabad si Sandro matapos itong harapin ng kakambal. Hindi na niya nabigkas pa ang gustong sabihin nang dali-daling lumapit sa kanya si Marco at hinawakan ng isa niyang kamay. Nagmemeryenda o nakikipaglandian? Salubong ang kilay na sabi ni Marco at pagkatapos ay hinili na siya nito palayo kay Sandro. Hindi ba sabi ko sa'yo ipa-deliver mo ang asukal at kape sa coffee shop? Bakit si Sandro ang gumawa? Pagsisermo ni Marco sa kanya, matapos itong tumigil sa paglalakad at hinarap siya. Siya naman kasi ang... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang magsalita na agad ang lalaki. Mangangatwiran ka pa eh. Bara nito sa kanya. Sa susunod, huwag kang basta nakikipagkwentuhan sa mga tao rito. Lalo na sa kakambal ko. Matuto kang lumugar kung saan ka lang dapat. Patuloy nito na may pagkasarkastiko ang boses. Hindi na siya sumagot pa at yumuko na lang na bahagya. Inaamin niya na nasaktan siya sa mga sinabi nito, subalit kailangan niya iyong tanggapin. Sumunod ka sa akin sa likod ng mansyon. Pagkatapos magsalita sa maotoridad na boses, ay nagpatuloy ng lalaki sa paglalakad. Patungo ito sa likod ng mansyon, kaya agad siyang sumunod dito. Hanggang sa marating nila ang isang mini garden na nahahati sa dalawang parte. Sa kanang bahagi ay mga makukulay na bulaklak ang naroon. At sa kaliwang bahagi naman ay mga medicinal plants. Napahanga siya sa sobrang ganda ng lugar at napapangiti pa siya habang pinagmamasdan ang nagagandahang mga bulaklak. Sobrang espesyal siguro ng lugar na iyon dahil halatang halata ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan doon. Sa gitna ng mini garden ay may isang maliit na cottage at doon dumiretso ang lalaki. Umupo ito sa upuang gawa sa kawayan at pagkatapos ay kinuha ang nakahandang isang baso ng kape na nasa mesang gawa rin sa kawayan. Ano po ang gagawin ko, sir? Magaling na tanong niya rito habang nakatayo siya sa harapan nito. Naisip niya na baka paglinisin siya nito roon o di naman kaya ay pagbunuti ng ilang mga damo na nagsisimula ng tumubo sa garden. Maupo ka lang dyan at samahan mo ko rito hanggang sa matapos ako sa pagkakape ko. Matigas at maotoridad pa rin ang boses nito. Pero nawiwirduhan siya sa gusto nitong mangyari. Ano bang gusto ng lalaking to? Panoorin ko siya habang nagkakape? Pabulong niyang sabi sa kanyang sarili. Hindi na muling nagsalita ang lalaki. Kinuha lang nito ang isang libro na nakalapag sa mesa at nagsimulang magbasa. Kapag nakakatapos ito ng isang pahina, ay humihigop ito ng kape at ganoon lang ang nag-i-eksena roon sa loob ng halos isang oras. Hanggang sa maubos na nito ang kape at tumigil na rin ito sa pagbabasa. Siya nga pala,
Since sa akin ka naman magtatrabaho, ay bibigyan kita ng sweldo buwan-buwan. Separate ito sa usapan ninyo ni Daddy. Basta maging mabait ka lang at masunurin, hindi tayo magkakaproblema. Seryosong sabi nito at pagkatapos ay tumayo na. Hindi na siya makasagot kaya tumangutang na lang siya. Sa sobrang lamig ba naman ng ekspresyon nito na para bang walang pakiramdam, kahit sino naman siguro ay hindi gaganahang sumagot pa. Gayunpaman, ang lalaking ito pa rin ang nananatiling crush niya. Bagamat nakakaintriga ang sobrang kasalungat na personalidad ng kakambal nito. Magagabi na, kaya dumiretso ka na sa kwarto mo pag alis mo rito. Tapos na ang trabaho mo sa akin sa araw na to, kaya huwag ka nang lalabas pa. Sana malinaw tayo roon, Rhea Nicole. Utos nito bago tumalikod sa kanya at nagsimulang maglakad palayo. Muli na naman siyang nawirduhan sa mga salitang lumabas sa bibig nito. Balak niya bang kontrolin ang buhay ko? O gusto niya talagang gawin akong alipin? Pabulong na tanong niya sa kanyang sarili. Nang mawala na sa paningin niya ang lalaki, ay nagsimula na rin siyang maglakad para magtungo sa kwarto niya. Papasok na siya sa loob ng mansyon nang makasalubong niya si Sandro, na agarang umiti nang makita siya. Rhea Nicole, right? Tumango siya bilang sagot. Pagpasensyahan mo ng magaspang na ugali ng kakambal ko ha. Ganun lang talaga yon. Pero maalaga si Marco. Pagtiyagaan mo na lang muna. Seryosong sabi nito sa kanya. Okay lang naman po Sir Sandro. Sanay naman na ako sa kanya. Agad na sagot niya rito. Kung noong college ay napagtiyagaan niya si Marco, ngayon pa kaya na makakasama niya ito araw-araw? Hindi niya napansin na napapangiti na pala siya dahil sa isiping iyon. Nako, wag mo akong tawaging sir. Hindi ako sanay na tinatawag ng ganun. Sandro na lang ang itawag mo sa akin. Anang lalaki. Magtanong-tanong ka sa mga trabahador dito sa hasyenda. Lahat sila'y tinatawag ako sa pangalan ko. Doon kasi ako mas komportable. At saka, gusto kong isipin ng lahat na dito sa loob ng hasyenda, pantay-pantay lang tayo. Dagdag pa nito at pagkatapos ay ngumiti pa ito sa kanya. Pasensya na, Sandro. Sagot niya rito, kasabay ng bahagyang pagyuko. Pagkatapos ay napabuntong hininga na lang siya dahil sa katotohanang ibang-iba talaga ang ugali nito kesa kay Marco. Kung magkatulad lang sana sila ng ugali ni Marco, perfect sana. Kaya lang, pabulong niyang sabi na hindi rin naman niya tinapos. Excuse me, may sinasabi ka ba? Natigilan siya nang marinig ang tanong na iyon ni Sandro. Oh, wala. Agad na sagot niya rito. May itatanong lang sana ako, kung okay lang. Sure, go ahead. Sagot nito at ngumiti pa sa kanya ng bahagya. Hindi ko kasi alam na may kakambal si Marco. Paanong? Hindi na niya natapos pa ang itatanong niya sana nang sumagot na agad ang lalaki. Hindi mo talaga malalaman dahil hindi naman ako lumaki rito. Mahina kasi ang puso ko nung bata pa ako, kaya sa US ako tumira. Doon sa tito kong doktor. Doon na rin ako nag-aral hanggang kolehiyo. Pagpapaliwanag dito sa kanya. Actually, almost 2 months pa lang ako rito sa hasyenda. Dagdag pa nito. Kaya pala. Napapatangong-tangong sagot niya. Siya nga pala, may konting salo-salo mamaya. Gaganapin iyon malapit sa mango farm. Punta ka at sinisigurado ko sa'yo na mag-e-enjoy ka. Anyaya nito sa kanya. Hindi pa man siya nakapagbibigay ng sagot, ay narinig na niya ang matigas at maotoridad na boses ni Marco. Hindi siya authorized na sumali sa mga ganyang salo-salo. Kaya hindi pwede. Mapait na sabad ni Marco na ngayon ay nasa tabi na niya. At kasabay ng pagsasalita nito ay ang paghablot sa isa niyang kamay. Pagkatapos ay hinila siya nito ng bahagya palayo kay Sandro. Kailangan pa ba niya magpaalam bago umaten sa salo-salo na para naman sa mga trabahador ng hasyenda? At kanino naman siya magpapaalam? Sa'yo? Bahagya siyang nagulat sa isinagot ni Sandro sa kakambal nito. Medyo matigas din ang boses nito na para bang hindi nagustuhan ang sinabi ni Marco. Hindi siya basta lang trabahador dito sa hasyenda, Sandro. She's my personal assistant. Kaya ako magsasabi kung ano ang dapat niyang gawin, kung saan siya pwedeng pumunta, at kung saang salo-salo siya pwedeng umattend. Tumaas ng bahagya ang boses ni Marco, kaya lalo siyang nagulat.
Hindi mo siya alipin, Marco. Halos pasigaw rin ang sagot ni Sandro. Magpapatuloy pa sana ito, pero napatigil na magsimula na maglakad si Marco palayo habang hinihila siya. Dahan-dahan lang, Sir Marco. Nasasaktan ako. Reklamo niya sa lalaki, pero dire-diretso lang at halos kalad ka rin na siya nito. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng kanyang kwarto. Pumasok ka na sa loob. May maliit na banyo riyan at may shower din. Diyan ka na maligo. Tatawagin na lang kita kapag maghahapunan na. Utos nito sa kanya at pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Napailing na lang siya habang naguguluhan pa rin at hindi halos maintindihan kung bakit bigla na lang nagtaasan ang boses ng magkapatid. Napagtanto niya na marahil ay hindi maganda ang relasyon ng kambal sa isa't isa. Mukhang hindi magkasundo ang mga ito. Pero ang mas lalong nagpapagulo sa isip niya ngayon ay kung ano ba ang gustong ipahiwatig ni Marco sa mga ikinikilos nito. Para kasing binabakuran siya nito. Iyong tipong ayaw nito na ibinibigay niya ang kanyang atensyon sa iba. Mag-overthink na ba ako? Medyo kinikilig pang sabi niya sa kanyang sarili matapos maisip ang posibilidad na iyon. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy si Sandro sa pagpapakita ng intensyon ng pakikipagkaibigan sa kanya. Habang si Marco naman ay tila ba naging bitter palalo. Laging salubong ang kilay nito at nagagalit na lang bigla kapag nakikita siyang kausap si Sandro. Para bang nagkukompetensya ang magkapatid at nag-aagawan sa atensyon niya. Kung ganoon nga ang nangyayari, ay napaka-obvious na si Marco ang nakakalamang. Nababakuran kasi siya nito at pwede nitong diktahan ng mga kilos na gagawin niya. At bukod pa roon ay ito ang nagugustuhan niya kahit noon pa. Lalo pang tumindi ang paghihigpit ni Marco dahil halos ayaw na nitong paalisin siya sa tabi nito. Gusto nito na sa buong maghapon ay nasa tabi lang siya nito. Kahit hindi naman talaga siya kailangan. Batid niya na ginagawa lang iyon ng lalaki para mawala ang atensyon niya kay Sandro. Hanggang sa isang araw, habang papunta sila sa coffee farm, ay bigla na lang silang hinarang ni Sandro. Huwag na kayong tumuloy. Bukang babagsak ang malakas na ulan. May pag-aalalang saad ni Sandro. Napatingin siya sa langit at mukhang tama naman ang sinabi nito. Subalit si Marco ay para bang bingi na wala naman lang narinig. I said, huwag na kayong tumuloy, Marco. Baka ano pang mangyari sa inyo kapag inabot kayo ng malakas na ulan. Buliyaw ni Sandro sa kakambal. Sino bang namamahala sa coffee farm? Mahinahon lang pero ramdam ang pagka-bitter sa boses ni Marco. Ikaw, agad na sagot ni Sandro. At ikaw naman, saang plantation ka naka-assign? Pagpapatuloy ni Marco habang mariing nakatitig sa kakambal. Sa mango at coconut plantation. Patuloy naman sa pagsagot ni Sandro sa mahinahong paraan. Kung ganun, huwag kang makikialam sa akin dahil hindi ko naman pinapakialaman ng mga operations mo. Matigas ang boses na sabi ni Marco. At kung naiinggit ka dahil meron akong personal assistant, bakit hindi ka maghanap ng sayo? Piliin mo yung kasing ganda ni Rhea para hindi ka nalapit ng lapit pa sa kanya. Patuloy nito na may pagkasarkastiko ang boses. Bigla naman siyang nag-blush dahil sa narinig. Totoo kaya yun? Nagagandahan sa akin si Marco? Kausap niya sa kanyang sarili. Si Sandro naman ay natigilan at hindi agad nakasagot. Kaya naman sumakay na si Marco sa motorsiklo na gagamitin nila patungo sa coffee farm. Pagkaway bumaling ito sa kanya at tiningnan siya ng masama. Tatayo ka na lang ba riyan? Tanong nito na tila ba naiinis na naman dahil hindi agad siya sumunod dito at umangkas sa motorsiklo. Kung magpupumilit ka, Marco, then pumunta ka roon ng mag-isa. Huwag mo nang isama si Rhea. Nagulat siya nang bigla na lang hinawakan ni Sandro ang kamay niya at bahagya siyang inilayo kay Marco. Agad naman siyang nagpumiglas dito nang mapansin niya na lalong sumama ang tingin ni Marco sa kanya. Sandali, Sandro. Medyo nahihiya pang saad niya at pagkatapos ay lumayo siya ng bahagya sa lalaki. Subukan mo kayang si Rhea ang tanungin kung sasama ba siya sa akin o hindi. Napapangising sabi ni Marco dahil sa ginawa niyang pagpumiglas kay Sandro, kaya para bang naging sobrang confident ito. Bumaling naman sa kanya si Sandro at naghintay ng kanyang sasabihin. Pasensya na, Sandro. Kailangan kong sumama sa kanya. Trabaho ko yun eh. Magalang ni sabi niya rito at pagkatapos ay tumalikod na siya at umangkas sa motorsiklo ni Marco.
Bumaling muna ng tingin si Marco sa kakambal nito bago pinaandar ang motorsiklo at kalaunan ay pinaharurot na iyon ng takbo. Pagdating sa coffee farm ay namangha siya sa sobrang ganda ng lugar. Napaka-organized at halata na napapanatili iyon, pati ang kalinisan doon. Ngayon lang siya nakarating sa lugar na iyon at gusto sana niyang maglakad-lakad, kaya lang ay baka uminit na naman ang ulo ni Marco. Ano po ang gagawin ko, Sir Marco? Kahit na laging mainit ang ulo at salubong ang mga kilay ng lalaki, lagi pa rin siyang nakangiti at puno ng energy kapag humaharap dito. Pwede ka maglakad-lakad muna kung gusto mo. Basta huwag ka lang lalayo masyado. Mahinahon ang boses na sagot nito sa kanya. Nakakapagtaka iyon para sa kanya. Ang lalaki na parang laging galit sa mundo at daig pa ang may regla kung tupakin ay mahinahon ngayon na nagsasalita. Sige na, at maya-ayusin lang ako rito. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako. Anik daw sa mahinahon pa rin na boses. Sure ka ha? Hindi ka magagalit? Paniniguro niya. Magtatanong pa? Sinabi ko na nga. Gusto mo bang magalit muna ako bago ka kumilos dyan? Malapit na namang dumilim ang mukha ng lalaki, kaya kumilos na siya at nagsimula ng maglakad-lakad. Wow! Ang daming bunga! At karamihan ay hinog na. Pwede na kaya itong i-harvest? Natutuwang saad niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kinaroroonan ni Marco at nagsalita. Marami ng hinog na bunga, Sir Marco. Gusto mo bang tumulong ako sa pag-harvest? Suhestyon niya. Subalit ang nakasimangot na mukha ng lalaki ang tumambad sa kanya nang lingunin siya nito. Hindi mo trabaho yan. May mga trabahador na naka-assign para dyan. Sagot ng lalaki na may pagkasuplado sa tinig. Napangiwi na lang siya kasabay ng pagtalikod niya rito. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad-lakad sa coffee farm. Nalibang siya kaya hindi niya napansin na napalayo na siya ng bahagya. Hanggang sa maramdaman niya na may paisa-isa ng butil ng ulan na tumutulong mula sa langit. Umuulan na. Sambit niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa kinaroroonan ni Marco. Hindi pa man siya nangangalahati nang biglang lumakas ang buhos ng ulan. Lumingali nga siya para maghanap ng masisilungan, subalit wala siyang makita. Binilisan niya na lang ang pagtakbo, pero dahil sa lakas ng ulan ay nabasa na ang suot niyang damit at shorts. Hindi na rin siya sigurado kung tama pa bang tinatahak niyang daan. Hanggang sa biglang kumidlat at agad na sumunod ang napakalakas na kulog. Dahil takot siya sa mga iyon ay napaupo siya at kumubli sa maliit na puno ng kape. Agad din niyang tinakpan ng kamay ang magkabila niyang tenga at yumuko na lang dahil nagsisimula na siyang manginig sa takot. Diyos ko Lord, tulungan mo po ako. Naiiyak nang sabi niya dahil sa patuloy pa rin na pagkulog at pagkidlat na sumasabay sa malakas na ulan. Marco? Nasaan ka, Marco? Please, sunduin mo na ako rito. Pagmamakaawa niya, kahit hindi naman niya alam kung makakarating ba iyon sa lalaki. Sobrang nanginginig na siya dahil na rin sa lamig na nararamdaman, pero mas lalo pang lumakas ang ulan at ang pagkulog at pagkidlat ay parang wala ring balak na tumigil. Sorry na po, Lord. Kung ano man ang mga kasalanang nagawa ko, humihingi po ako ng tawad sa iyo. Patuloy niya sa pagmamakaawa habang sumasabay naman ang mga luha niya na bumuhos mula sa kanyang mga mata na parang ulan. Nasaan ka na ba, Marco? Puntahan mo na ako rito, please. Takot na ako. Pati ang boses niya ay nanginginig na rin dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Subalit walang Marco na dumarating hanggang sa kumulog ng napakalakas na halos mabingi na siya at feeling niya nasa tabi niya lang iyon. Para bang hihimatayin na siya at pakiramdam niya ay babagsak na siya sa lupa nang may biglang sumalo sa kanya. At ilang sandali pa'y naramdaman niya na nasa bisig na siya ng isang maskuladong lalaki at kinakarga siya habang naglalakad. Marco, mahinang saad niya. Are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ng lalaki. Tinitigan niya ito ng maigi hanggang sa makumpirma niya kung sino iyon. Si Sandro ang lalaki at ang palatandaan ay ang medyo blonde nitong buhok at ang malambing nitong boses. Salamat at dumating ka, Sandro. Medyo nanginginig pa rin ang boses na sabi niya. Ang totoo ay si Marco talaga ang inaasahan niya na darating para kunin siya. Kaya bahagya siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Gayunpaman ay sobra pa rin siyang nagpapasalamat dahil dumating si Sandro.
Dahil kung hindi ay siguradong nawala na siya ng malay sa gitna ng coffee farm. Dinapuan siya ng lagnat pagkatapos ng insidenteng iyon. Kaya ilang araw siyang hindi nakapasok sa trabaho. Nanatili lang siya sa loob ng kwarto at nagpagaling. Wala man lang Marco na sumilip sa kanya para kumustahin ang kalagayan niya. Kaya naman sobrang paghihimutok ang naramdaman niya para rito. Iniwan na nga siya nito sa coffee farm habang kumukulog at kumikidlat. Pagkatapos ay hindi pa siya nito dinalaw sa kwarto niya. Masyado lang yata ako nagiging assuming. Bulong niya sa kanyang sarili habang nagbibihes. Mabuti na kasi ang pakiramdam niya at kaya na rin niya magtrabaho ulit. Okay ka na ba, Rhea? Tanong ni Don Joselito na magtungo siya sa dining area at sakto nag-aalmusal ang buong pamilya roon, maliban kay Marco. Okay na po ako, Don Joselito. Bumalik na po ang lakas ko kaya magtatrabaho na ulit ako. Agad niyang sagot sa matanda. Maupo ka na, Rhea, at saluhan mo kaming kumain ng almusal. Alok naman ni Doña Teresita, pero agad niya itong tinanggihan. Sabay na lang po kaming kakain ni Manang Yoli sa kusina. Nakangiting sagot niya rito. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa kusina at nang makarating siya roon, ay nagpalingala nga siya na para bang may hinahanap. Manang Yoli, nasaan po si Sir Marco? Umalis po ba siya? Iyon talaga ang gusto niyang malaman kanina pa. Mabuti at nagkaroon siya ng pagkakataong tanungin na matandang kasambahay. Ewan ko nga dun kay Sir Marco. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Wala kasi nang umuwi siya na basang-basa ng ulan. Lagi na siyang nakukulong sa kwarto. Halos ayaw na niyang lumabas. Napabayaan na nga niya ang trabaho rito sa hasyenda. Sagot ng kasambahay sa malungkot na tinig. Ganun po ba? Napapatangu-tangong tanong niya. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala para kay Marco. Kasabay ng pagka-guilty dahil sa hindi magagandang inisip niya tungkol dito. Magtatanong pa sana siya sa kasambahay nang marinig ang boses ni Sandro mula sa kanyang likuran. Siya nga pala, Rhea. Since hindi ka pa makakapagtrabaho kay Marco, sa akin ka na muna. Hindi pa ako nakakahanap ng assistant na kasing ganda mo, kaya hihiramin na muna kita. Nakangiti pang wika ni Sandro. Batid niya na layo nitong pangitiin siya, pero walang epekto sa kanya iyon. Pag-aalala para kay Marco ang namamayani sa kanya. Gayunpaman, ay binigyan pa rin niya ito ng pilit na ngiti. Pagkatapos kumain ay sumama na nga siya kay Sandro. Wala namang masyadong ginagawa ang lalaki, kaya halos nakaupo lang siya maghapon. At sa maghapon ding iyon ay si Marco lang ang laman ng isip niya. Kaya naman hindi niya hinayaang matapos ang araw na iyon nang hindi nagtatanong sa kakambal nito. Nag-aalala ka ba kay Marco? Okay naman ang kalagayan niya, kaya wag ka na mag-worry. Sagot ni Sandro. May mga pagkakataon talaga na bigla na lang nagkukulong ang kakambal ko na yan at umaabot ng almost 2 weeks bago siya lumabas at gawin ang trabaho niya rito sa hasyenda. Pagkukwento nito, pwede ko ba siyang puntahan sa kwarto niya? Napatingin sa kanya si Sandro matapos marinig ang tanong niya. Nagsalubong ang kanilang mga mata at sandaling nagkatitigan. Siguradong napansin nito ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Hindi naman ito nakasagot agad na para bang nagdadalawang isip. Pagkuway umiwas na ito ng tingin sa kanya at bumalik sa binabasa nitong mga papeles. Ilang sandali pa'y nagsalita na ito. Mas mabuti kung wag mo na lang siyang puntahan. Baka masaktan lang ang kalooban mo. Seryosong sabi nito. Batid niya kung anong ibig nitong sabihin. Nag-aalala lang ito sa maaari niya maramdaman kapag pinagsalitaan siya ni Marco ng hindi magaganda sa pandinig. Kung iyon lang naman ang dahilan kung bakit ayaw nito na puntahan niya si Marco, ay hindi iyon problema. Sanay na siya sa ugali ng lalaking iyon na baliwala na lang sa kanya ang mga sinasabi nitong hindi maganda. Kaya naman, kinagabihan ay nagdesisyon siya na puntahan si Marco sa kwarto nito para kumustahin ang kalagayan nito. Pasok! Narinig niyang sumagot ang lalaki mula sa loob matapos niyang kumatok ng 3 beses sa pinto. Dahan-dahan naman niyang pinihit ang doorknob at nang mabuksan na niya ang pinto, ay pumasok na siya sa loob. Nakita niya ito na para bang may iniinom na gamot, kaya napagtanto niya na may dinaramdam ito. Marahil nilagnat din ito, kung pagbabasehan niya ang sinabi ni Manang Yoli, na umuwi rin ito na basang-basa ng ulan ng araw na iyon. Anong ginagawa mo rito? Parang galit na tanong nito sa kanya. Wala bang nagsabi sa'yo na maliban sa kasambahay, wala akong ibang pinapapunta rito sa kwarto ko? Dagdag pa nito.
Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Mahinang sagot niya rito. Ngayong nakita mo na, pwede ka nang umalis. Pagkatapos magsalita ay nahiga ng muli ang lalaki at tumalikod pa ito sa kanya. Hindi niya sinunod ang sinabi nito. Bagkus ay nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang noo nito. Gusto niyang masiguro kung may lagnat ba ito o wala. Anong ginagawa mo? Pasigaw na sabi ng lalaki, kasabay ng malakas na paghawi nito sa kamay niya. Nagulat siya at napaatras ng bahagya dahil doon. Mukhang nagalit ito sa kanya, kaya napatalikod na siya rito. Subalit ang mga paa niya ay parang ayaw pumayag na lisanin ang kwartong iyon. Malakas din ang pakiramdam niya na parang may mali sa lalaki. Gusto lang naman kitang i-check. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sabi kasi ni Manang Yoli, ilang araw ka na nagkukulong dito sa kwarto mo. Gumagaralgal ang boses na wika niya habang nakatalikod pa rin sa lalaki. Pero kung mamasamain mo yon, sige, aalis na lang ako. Maglalakad na sana siya palabas nang maramdaman niya ang marahang paghawak ng lalaki sa isa niyang kamay. Nagulat siya sa hindi inaasahang ginawa nito, kaya hindi agad siya nakapag-react. Nagmistula siyang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan, habang ang puso niya ay pabilis ng pabilis ang pagtibok. Pwede ka manatili rito, kahit ilang minuto lang. Anito sa kanya sa malumanay na boses, dahilan para lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niya itong nilingon at nang magsalubong ang mga tingin nila, ay napansin niya sa ekspresyon nito ang kakaibang emosyon na hindi niya mapangalanan. Para bang nangangailangan ito ng tulong, at siya ang pinipili nito na tutulong dito. Napansin din niya na parang nakokonsensya ito sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya sa coffee farm. Kaya naman inunahan na niya ito sa pagsasalita. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Okay lang naman ako. Nilagnat lang ako ng ilang araw. Pero ngayon, malakas na ulit ako. Ngumiti pa siya rito matapos magsalita. Bakit? Akala mo ba hihinga ako ng sorry sa'yo? Ikaw ang dapat mag-apologize sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako sa sitwasyon na ganito. Akala niya ay isa na naman iyon sa mga pamubuli at pangiinis ito sa kanya. Subalit nang mapatitig siya rito, ay napansin niya ang pagiging seryoso nito na para bang may nagawa talaga siyang kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya rito. Hindi mo ba alam na pinag-alala mo ako na sobra? Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang lalayo masyado. Pero ang tigas ng ulo mo. May halong paninermo na sabi nito. I'm sorry Marco. Hindi ko alam. Hindi na niya natapos pa ang kanyang sinasabi dahil nagbagsakan na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mali pala siya ng iniisip. Napagtanto niya na hindi talaga siya iniwan ito. Hinanap din siya nito pero nabigo ito. Natigilan siya nang maramdaman ng marahang pagpunas ito sa mga luha niya. Pagkatapos ay hinawakan ito ang magkabila niyang pisngi at inangat ang mukha niya hanggang sa magkaharap sila. Mula ngayon, huwag ka nang aalis sa tabi ko nang walang permiso ko. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Kakaiba ang Marco na nasa harapan niya ngayon. Para bang bigla na lang nawala ang bitterness sa pagkatao nito. At ang pagsasalita nito ay may lambing na ngayon. Mas malambing pa kumpara kay Sandro. Marco. Ayun lang ang salitang lumabas sa bibig niya. Para bang hihimatayin na siya sa sobrang kilig na nararamdaman. At ang pagtibok ng puso niya ay lalo pang bumibilis. Napahawak pa nga siya sa kanyang dibdib at dinama iyon. Ayoko rin nakikita ka nakikipag-usap sa iba. Lalo na sa kakambal kong si Sandro. Pagpapatuloy nito habang nakatitig pa rin sa kanya at hawak ang magkabilang pisngi niya. Pero bakit? Nagtatakang tanong niya. Bagamat nahuhulaan na niya kung ano talaga ang gusto nitong iparating sa kanya, gusto pa rin niyang makumpirma iyon at manggaling mismo sa bibig nito. Dahil gusto kita, Rhea. Tuluyan ang napako ang tingin niya rito at damang-dama niya ang sincerity sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. I'm sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob para sabihin ito sa'yo. Hindi siya makasagot dahil ang totoo ay halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Dream come true na ba ito para sa kanya? I said, I like you. Wala ka bang isasagot? Naghihintay pala ito ng sagot niya habang siya ay napapatulala na nakatitig dito. I like you too, Marco.
Mula pa nung college, nagugustuhan na kita. Hindi lang kasi. Hindi na niya natapos pa ang kanyang sinasabi nang bigla siya nitong hinalikan. Tinugon na naman niya agad iyon dahil ang totoo ay sabik din siya na matikman ang mga labi nito. Nagpatuloy sila sa paghahalikan hanggang sa nag-init na sila ng tuluyan. At hindi nila namamalayan, dahan-dahan na nilang tinatanggal ang mga saplot nila. Nangyari ang hindi pa sana dapat mangyari, pero wala siyang pinagsisisihan. Inenjoy niya ang buong gabing iyon at doon na rin siya inabot ng umaga. Pagising niya ay halos abot-tenga ang ngiti na pinagmasdan muna ang nahihimbing pa sa pagtulog na si Marco. Pagkatapos ay lumabas na siya mula sa kwarto nito. Nagmadali siya at baka may makakita sa kanya. At nang makapasok na siya sa kwarto niya, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Simula ng araw na iyon ay naging okay na ang relasyon nila ni Marco. Bagamat inililihim pa nila ang kanilang pagmamahalan. Kapag silang dalawa lang naman na magkasama, todo express naman sila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Napansin ko ang malaking pagbabago kay Marco nitong mga nakarang araw ah. Ano bang ipinakain mo sa kanya? May halong panunukso na tanong ni Sandro sa kanya. Isang araw, habang naglilinis siya sa pool area ng mansyon. Ngumiti lang siya rito at tumangging magbigay ng kahit kaunti man lang na impormasyon. Okay. I understand. Hindi ka pwedeng magsalita ng walang permiso ni Marco. Medyo may pagkadismayang sambit ni Sandro. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya at nagsimulang maglakad palayo. Ilang minuto pa lang na makaalis si Sandro, ay narinig naman niya ang papalapit na boses ni Marco. Hindi pa man ito nakakalapit sa kanya ay sobrang kinikilig na siya. Hanggang sa maramdaman niya ang pasimpleng paghalik nito sa likod ng leeg niya. Dahil hindi niya iyon inaasahan at sa pangamba na rin na baka may makakita sa kanila, ay nataranta siya at nahulog sa pool. At ang malaking problema niya ay hindi siya marunong lumangoy. Marco! Marco! Tulungan mo ko! Bagamat nahihirapan ay ginagawa pa rin niya ang lahat ng makakaya para makapagsalita at humingi ng tulong. Subalit si Marco ay napapatulala lang at tila hindi naiisip na lumusong sa tubig para iligtas siya. Hanggang sa unti-unti na siyang nakakainom ng tubig at nangihina na rin siya. Rhea! Narinig niya ang pagsigaw ni Sandro habang tumatakbo ito papalapit sa pool area. At ang huling nakita niya ay ang pagtulak nito kay Marco bago ito nag-dive sa pool. Pagkatapos ay kusa ng pumikit ang mga mata niya at nawala na siya ng malay. Nang magising siya ay narinig niya ang pasigaw na pagsasalita ni Sandro na para bang may inaaway ito. Bumaling siya rito at nakita niya na si Marco ang harap nito. Kung hindi mo kayang protektahan si Rhea at masiguro lagi ang kaligtasan niya, pwede ba? Ipaubaya mo na lang siya sa akin, Marco. Iyon ang narinig niyang sabi ni Sandro. Napaubo siya dahilan para makuha niya ang atensyon ng kambal. Dali-daling lumapit ang mga ito sa kanya at sabay pa itong nagtanong kung okay na ba siya. Okay na ako. Salamat, Sandro. Pagpapasalamat niya habang inaalalayan siya ni Sandro na bumangon. Samantalang si Marco ay tumalikod na lang at naglakad palayo sa kanila. Hindi na siya nakapagsalita at inihatid na lang ito ng tanaw. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay bigla na namang nawala ang presensya ni Marco sa mansyon. Akala niya ay nagkukulong na naman ito sa kwarto nito, pero nang pumunta siya roon ay hindi niya ito nakita. Malinis ang kwarto at wala rin ang ibang mga gamit nito. Umalis ba siya? Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi naman masasagot ang mga tanong niyang iyon kung mananatili lang siya roon. Kaya naman dali-dali siyang lumabas at saktong nakasalubong niya si Don Joselito. Pwede ko po bang malaman kung nasan si Marco? I mean, si Sir Marco? Saan po siya pumunta? Magalang na tanong niya kay Don Joselito. Hindi ko rin alam, Rhea eh. Basta bigla na lang siyang umalis at may dalang mga gamit. Sagot nito sa kanya. Ganoon talaga yun si Marco kapag meron siyang naiisip na puntahan. Bigla na lang umaalis at hindi nagpapaalam. Dagdag pa nito. Hindi na siya nagtanong pa bagamat malakas ang pakiramdam niya na hindi ito nagsasabi ng totoo. At meron itong itinatago sa kanya. Tinanong din niya si Manang Yoli, pero wala naman itong alam. At ang huling naiisip niya na makakapagbigay sa kanya ng malinaw na sagot ay walang iba kundi si Sandro. Kaya naman agad niya itong pinuntahan at nagtanong dito. Bakit mo ba hinahanap ang taong umalis na at iniwan tayo? Iyon ang isinagot sa kanya ni Sandro nang tanungin niya ito.
Napapailing na lang siya habang nangingilid ang mga luha. Maging si Sandro ay parang ayaw ring magbigay ng impormasyon tungkol kay Marco, kung saan ito nagpunta at kung bakit bigla na lang itong umalis. Naka-off pa ang phone nito, kaya lalo siyang napaparanoid. Please, sabihin mo na sa akin kung nasan si Marco. Kailangan ko siyang makausap. Pagmamakaawa niya, habang ang mga luhas sa mga mata niya ay tuluyan ang nagsibagsakan. Hindi ko alam, Rhea. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Tumaas na ng bahagya ang boses ni Sandro at napatayo pa ito habang nagsasalita. Alam ko na may namamagitan sa inyo ni Marco, pero gusto kong manggaling mismo sa bibig mo, Rhea. Anong relasyon ang meron kayo? Bumalik na sa normal na lakas ang boses ng lalaki. Bagamat may diin ang mga salitang binitawan nito. Nagmamahalan kami, Sandro. Kaya please, sabihin mo na sa akin kung nasan si Marco. Pagmamakaawa niya habang patuloy sa pagluha. Umalis nga siya nang hindi nagpapaalam, kaya hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Sagot ni Sandro sa matigas na boses. Hindi ako naniniwala sa iyo. Malakas ang pakiramdam ko na alam niyo kung nasan siya. Agad naman niyang sagot at tumaas na rin ang bahagya ang boses niya. Bakit itinatago niyo si Marco? Ayaw niyo ba sa akin para sa kanya? Hindi ba kayo boto sa akin? Hindi ba ako karapat-dapat sa pamilya ninyo? Tuluyan na siyang napahagulhol ng iyak at napaupo na lang ng dahan-dahan. It's not like that, Rhea. Mahina subalit may diin ang boses na sabi ni Sandro. Hindi lang talaga kayang gampanan ni Marco ang responsibilidad niyo sa'yo. Kaya kung maaari sana, mula sa oras na ito, simulan mo nang kalimutan siya at... Stop it, Sandro! Please! Nagsalita na agad siya at hindi na pinatapos pa ang lalaki sa sinasabi nito. Pakiramdam niya kasi, bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay matulis na bagay na bumabaon sa puso niya. Dahilan para magkasugat-sugat iyon at magdulot ng sobrang sakit. Kung sa tingin mo mahihirapan kang kalimutan siya, then gamitin mo ako. Hindi pa rin tumigil si Sandro sa pagsasalita. May paninermon sa boses nito na para bang meron siyang ginawang katangahan. Willing ako na gamitin mo para lang makalimutan mo siya, Rhea. No, Sandro. Hindi mo kailangang gawin yan. Ang gusto kong gawin mo ay sabihin mo sa akin kung nasan si Marco. Agad niyang sagot dito. Iniwan ka na nga ni Marco, Rhea. Iniwan na niya tayo. Kaya hayaan mo kong gawin ang lahat para makalimutan mo siya. At hindi ako hihingi ng kapalit. Kusang loob kong gagawin dahil gusto kita. Pagtatapat nito sa kanya sa seryosong boses, dahilan para matigilan siya ng bahagya. Gusto kita, Rhea. Gustong gusto. Kaya hayaan mo kong gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng kakambal ko. Kagaya ng pagpapasayo sa iyo araw-araw. Pagpapatuloy nito, na lalo pang sumeryoso ang ekspresyon habang nakatitig sa kanya. Wala kang magagawa, Sandro. Dahil sa kanya lang ako sumasaya. Tumaas na ng bahagya ang boses niya. Ayaw niyang tanggapin ang confession nito dahil ang totoo, si Marco lang ang mamahalin niya at wala nang iba. And 3 weeks na rin akong delay. I think I'm pregnant with Marco's child. Pagpapatuloy niya habang napapahagulhol na naman ang iyak. What the? Muntik pang mapamura ang lalaki dahil sa pagkabigla. Napatalikod pa ito sa kanya at humakbang ng bahagya palayo. Kasabay ng paghilamos nito ng palad sa mukha nito. Ngayon mo sabihin sa akin na handa mo pa rin akong tanggapin kahit na ipinagbubuntis kong anak namin ang kakambal mo. Pagkompronta niya sa lalaki matapos itong lumingon ulit sa kanya. Sandali. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Tanong nito sa kanya sa seryosong boses. Anong klaseng tanong yan, Sandro? Siyempre sigurado ako na si Marco ang ama ng ipinagbubuntis ko. Sa kanya ko lang naman ibinigay ang katawan ko. Agad niyang sagot rito na may halong pagkainis. Ang ibig kong sabihin, kung sigurado ka ba talaga na buntis ka? Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Paglilinaw nito. Umiling siya bilang sagot. Hindi pa naman talaga siya nagpapa-check up sa doktor, kaya hindi rin siya sigurado. Nagbase lang siya sa hindi pagdating ng buwan ng dalaw niya. Hindi pa ba sapat na delay na ako ng 3 weeks para sabihing buntis ako? Nagsalita na rin siya pagkatapos ng ilang segundong pananahimik. Hindi tayo makakasiguro kung hindi ka magpapacheck up sa doktor. Pagkasabi niyon ay kinuha nito ang kamay niya.
Pupunta tayo sa klinik ngayon din. Patuloy nito at pagkatapos ay nagsimula ng maglakad habang hinihila siya. Hindi naman siya umalma pa at pumayag na lang sa gusto ng lalaki. Gusto rin naman niyang makasiguro kung buntis ba talaga siya. Matapos magpa-test ay nakumpirma nga na buntis siya. At habang nasa loob sila ng kotse ni Sandro, ay kitang-kita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha nito na para bang malalim ang iniisip. O di naman kaya ay may binubuong plano sa isip. Ikaw, ano bang plano mo? Seryosong tanong nito matapos bumaling ng tingin sa kanya. Ano bang klaseng tanong yan, Sandro? Bakit? Ano ba sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tumaas ng bahagya ang boses niya. Naiinis na kasi siya sa klase ng mga tanong nito sa kanya. Ang mabuti pa, sabihin niyo na lang sa akin kung nasan si Marco. Hindi yung bibigyan mo ko ng mga walang kwentang tanong. Pagpapatuloy niya. Hindi ko nga alam kung nasan si Marco. Kaya tigilan mo ng pagtatanong tungkol sa kanya. Tumaas na rin ang boses ni Sandro. Mukhang napikon na rin ito sa kakabanggit niya kay Marco at sa kinaroroonan nito. Natigilan siya at sandaling natahimik sa loob ng kotse. Makalipas ang halos 1 minuto ay muling nagsalita ang lalaki. Papanagutan ko yung ipinagbubuntis mo. Ako ang tatayong ama niya. Seryosong sabi nito at may diin ang mga salitang binitawan. Pakasalan mo ko, Rhea. Dagdag pa nito habang nakatitig sa kanya. No, si Marco ang nakabuntis sa akin. Kaya siya dapat na mag-alok ng kasal sa akin. Mariin na sagot niya sa lalaki. Tinanggihan niya ang alok ni Sandro at umasa na babalik pa si Marco. Pero hindi na talaga bumalik ang ama ng ipinagbubuntis niya. Hanggang sa lumaki na ang kanyang tiyan at tumigil na siya sa pagtatrabaho sa hasyenda. Umuwi siya sa kanilang bahay at doon itinuloy ang pagbubuntis habang umaasa pa rin na babalik at pupuntahan siya ni Marco. Mabuti at naging responsable na rin ang kanyang ama. Tinupad nito ang ipinangako sa kanya at binayaran na rin ito ang natitirang utang kay Don Joselito. Ang mga magulang niya ang naging karamay niya sa halos gabi-gabing pag-iyak habang naghihintay kay Marco. Hanggang sa isilang niya ang 2 babae na sobrang cute at kamukhang-kamukha ng ama. Dahil sa kagustuhang mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak na kambal, ay napilitan siyang tanggapin ang isa sa mga tulong na inalok ni Sandro. Pumayag siya na ito ang tumayong ama ng kambal. Pero ang pagpapakasal dito at pagsasama sa iisang bubong ay hindi pa rin niya tinanggap. Siya pa rin bang hinihintay mo, Rhea? Umaasa ka pa rin ba na babalik siya? Tanong ni Sandro, isang gabi habang nasa terrace siya ng kanilang bahay at nagpapahangin. Sandro, please, matagal na nating pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Unti-unti na rin ako nakaka-move on at nakakalimutan si Marco. Kaya sana, wag mo na siyang banggitin pa sa akin. Sagot niya na may lungkot sa boses. Ang totoo ay hindi pa rin niya ito nakakalimutan, kahit mahigit 2 taon na itong nawala sa buhay niya. Mapapaniwala na sana niya si Sandro, kaya lang ay kusang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya iyon naitago rito. Agad naman itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Hinaplos-haplos din ito ang likod niya hanggang sa mapahagulhol na siya. Ilang sandali pa ay kumawala na ito mula sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. I'm sorry, Sandro. Hindi ko kasi... Shh! Inilapat nito ang isang daliri sa bibig niya kaya napatigil siya sa kanyang pagsasalita. Sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Patuloy nito. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya. Basta. Tumanggi itong magbigay ng detalye pero pumayag din siya. Mahilig talaga itong magbigay ng mga surprises. Lalo na kapag ganoong nalulungkot siya. Lagi itong nag-a-attempt na pasayahin siya. Pero kahit ganoon, ay hindi pa rin niya magawang suklian ng pagmamahal na ibinibigay nito para sa kanya. Si Marco pa rin talaga ang nilalaman ng puso niya. Dinala siya nito sa isang sikat na ospital kaya nagtaka siya. Bakit tayo nandito? Tanong niya rito pero hindi ito sumagot. Tahimik lang ito habang naglalakad. Sumunod na lang siya at hindi na nagtanong pang muli. Hanggang sa makarating sila sa dulo at tumapat ito sa isang kwarto para sa mga VIP na pasyente. Pagkatapos ay dahan-dahan itong pumasok doon at naiwan siya na naguguluhan pa rin kung bakit sila naroroon. Nagulat na lang siya at para bang biglang nanghina ang buong katawan nang makilala kung sino ang nakahimlay sa hospital bed. Marco? Lalapitan sana niya ang lalaki pero agad siyang pinigilan ni Sandro. Mali pala ang oras ng pagpunta natin dito.
Nagpapahinga na siya. Mahinang sabi ni Sandro sa kanya. Doon muna tayo sa labas. Dagdag pa nito. Anong? Ang dami-dami niyang tanong na gusto niyang malaman agad ang sagot. Pero mukhang mahimbingang natutulog si Marco, kaya sumunod na muna siya kay Sandro sa labas ng kwarto. Meron siyang bone cancer. Ang bigla niyang pagkawala, yun yung time na finally pumayag na siya mag-undergo ng surgery sa US. Paglalahad ni Sandro sa malungkot na boses. Last week lang na makabalik siya rito sa Pilipinas. Dagdag pa nito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong niya habang nag-uunahang magsibagsakan ng mga luha mula sa mga mata niya. Paulit-ulit kong nagtanong pero bakit di ko mga bibig ninyo? Bakit inilihim ninyo sa akin ang tungkol sa kalagayan niya? Bakit hiniyaan ninyo na mangulila ako sa kanya sa loob ng matagal na panahon? Bakit ipinagkait ninyo sa akin ang pagkakataong madamayan siya sa mga oras na nahihirapan siya? Puno ng hinanakit ang mga tanong niyang iyon kay Sandro. Niyakap na lang siya nito nang tila ba magbe-breakdown na siya dahil sa bigat ng emosyon na nararamdaman niya. Yun ang una't huling kahilingan niya, kapalit ng pagpayag niya na magpa-opera sa ibang bansa. Ayaw niya na idamay ka sa laban na kinakaharap niya. Ayaw niyang maging pabigat sa'yo. That time kasi, hindi pa sigurado kung ano magiging resulta ng operasyon. Pagpapaliwanag nito. Hindi ko na kasi matiis pa na nakikita ka malungkot at umiiyak, kaya isinama na kita rito para malaman mong totoo. Dagdag pa nito. Kumusta na siya ngayon? Nag-undergo na ba siya ng surgery? Tanong niya rito. Yes, Rhea. At successful ang operasyon. Actually, nasa recovery stage na siya ngayon. Sagot nito na nagbigay ng panibagong lakas sa kanya. Ang plano talaga niya ay kapag nakarecover na siya ng tuluyan, saka siya magpapakita sa'yo. Pahabol nitong sabi. Paano siya nakakasiguro na tatanggapin ko pa siya sa pagbabalik niya? Ganoon ba siya ka-confident kaya napakadali lang para sa kanya na magdesisyon na iwan ako? Na wala man lang paalam? May pagtatampo sa boses na sabi niya. Hindi na siya umuwi ng bahay ng gabing iyon at nanatili na lang sa tabi ni Marco. Tumawag na lang siya sa kanyang ina at ibinilin dito ang kambal na anak. Nakatulog siya habang hawak niya ng mahigpit ang isang kamay ng lalaki. Para bang sinisigurado na hindi na ito makakatakas pa sa kanya. Nagising siya nang maramdaman na tila ba may gumagalaw sa kamay niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay ang nakatitig sa kanya na si Marco ang tumambad sa kanya. Bakit nandito ka? Paano mo ko natuntun dito? Mahina pero tila ba puno ng pananabik na tanong nito sa kanya. Hindi na nakatiis ang kakambal mo at sinabi na sa akin ang totoo. Agad niyang sagot dito. Ang tampo, hinanakit, galit at inis na nararamdaman niya noon ay bigla na lang naglaho. Lalo na nang marinig niya ang boses nito. Ibang-iba na kesa roon sa dating Marco. Wala na ang pagka-bitter, maotoridad at parang laging galit sa mundo na boses nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ko hinayaang damayan ka sa mga oras na dapat ay nasa tabi mo ko? Tanong niya rito habang hinahaplos ng pisngi nito. Dahil mahal na mahal kita, Rhea. Sagot nito, kasabay ng pagbagsak ng ilang luha mula sa mga mata nito. Naiinis ako sa sarili ko noon dahil hindi kita matulungan at maprotektahan sa mga oras na kailangan mo ko. Pakiramdam ko noon, magiging pabigat lang ako sa'yo. Pagpapatuloy nito, agad naman niyang pinunasan ng mga luha na umagos sa pisngi nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga pictures ng super cute nilang kambal. Tingnan mo, Marco, kamukhang-kamukha mo sila. Agad na gumuhit ang abot-tengang ngiti sa mukha ng lalaki matapos makita ang mga pictures mula sa kanyang cellphone. Kailan ko sila pwedeng makita? Nakangiti pa rin na tanong nito. As soon as makalabas ka rito, Marco, at pwedeng-pwede mo rin silang makasama kahit araw-araw pa. Agad na sagot niya rito. Kung ganun, tinatanggap mo pa rin ba ako sa buhay mo at ng mga anak natin? Ako pa rin ba ang gusto mo makasama hanggang sa pagtanda mo? Seryoso nitong tanong sa kanya. Magiging sinungaling ako kapag sinabi kong hindi na. Sagot niya habang hawak ang kamay nito. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko, Marco. Hindi ako nagsawang maghintay sa'yo. Pagkatapos magsalita ay hinalikan niya ang kamay nito at kalaunan ay napunta sa mga labi nito. Dahil nasa recovery stage na si Marco, ay pinayagan na itong lumabas mula sa ospital at sa hasyenda na lang magpagaling ng tuluyan. Hindi na niya pinahirap ang sitwasyon at sumama na rin siya rito, kasama ang kambal nilang anak.
Siya mismo ang nagsilbing nurse nito, kaya naman napabilis ang recovery nito. Hanggang sa gumaling na ito ng tuluyan at agad itong nagdesisyon na pakasalan siya. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo ng araw na iyon. Walang pagsidla ng kanyang tuwa dahil sa wakas ay natupad din ang matagal na niyang pangarap, ang maging legal na asawa ni Marco Año-Nuevo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Rhea, nagpapasalamat siyang sa bisig pa rin ni Marco ang bagsak niya. Araw-araw ay ipinagpapasalamat niya sa Diyos ang buhay ng kanyang asawa. Mabuti na lang din at isa lang ang goal ng kanyang asawa sa ngayon at iyon ay ang maging mas malusog pa para mas matagal pa silang magkasamang pamilya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!